Ayun no, shout out dyan sa mga papuntang airport. Papunta ka ba ng airport galing sa PTX? So ito yung video para sa inyo no, just in case ba na naghahanap po kayo ng murang masakyan. Magkano pa masahe kuya? Papuntang ano? Yung 1 to 150. Hindi ko lang alam yung 3 Sa Terminal 2, 150. Papuntang Terminal 3. Terminal 3 kasi ate. I mean, Terminal 2 is 150. So mas mahal possible ang Terminal 3. Terminal 1, 150 din. Ang Terminal 4, ganun din, 150. So ito ha, share na to dito na wala na, hindi na ilipat-lipat. Yan lang sa terminal. Oo, ito yun, pa-loop, airport loop, no? 1, 2, 3, 4. Okay, so ito yun, hanggang 1 to airport, 1, 2, 3, 4. Yan, dito ho kayo, meron tayong bus na airport loop. Talagang dadaan yun sila sa, ang tawag nito, yung Skyway. Tatanong natin sa kuya kung magkano pamasahe. Ay meron sila schedule dito, ito, airport loop. Yan, Naiya PTX loop, daily trip. Anong oras ang pinakahuli kuya? Alas 8? Ito yun. Oh, yan o, tingnan nyo na dito. First trip, alas 5:45 ng umaga. Tapos last trip naman ay ito, PTX, Naiya Terminal papuntang PTX, 5:45. Kunyari, galing kayong terminal, I mean airport, tapos punta kayo ng PTX Terminal. So ito yung first trip, 5:45 ng umaga. Tapos ang last trip naman ay alas 8 ng gabi. Tapos papunta naman ng from PTX sa puntang airport, ito yon 6 AM ang first trip. Tapos ito naman yung last trip naman, PTX to airport, 8 PM. Tapos yung pamasahe magkano? 150 pesos sa Terminal 1, 2, and 4. Tapos sa Terminal 4 naman, I mean Terminal 3, ang medyo mas mahal-mahal daw siguro kasi medyo mas malayo. 150 pesos, no? Mahal nga. Ba't parang mahal siya? Pero ang maganda doon kasi, para siya, rekta na siya. Hindi na siya dadaan sa mga EDSA, no? Hindi ka na matatraffic. So ngayon, ang flight ho natin mamaya is alas 6 ng hapon. So dapat alas 5 pa lang nasa boarding gate na tayo. So kailangan alas 4 nakapag-check-in na. No? So boarding gate alas 5. So ang gagawin ho natin, dahil naiwanan tayo ng alas 3 na biyahe, yan o, alas 3. So time check tayo, it's 3:16, no? So lumagpas tayo ng 16 minutes late. So ang susunod na biyahe ay alas 4:30. So hindi ako sigurado kung gaano kabilis yung makarating sa airport sa Naiya Terminal 3. Kaya ayoko nang sumakay dito, magta-taxi na lang para sure na makaabot tayo ng boarding gate. Or else mamimiss natin yung flight lahat-lahat. Or 30, di ba? Okay. So ngayon, ang choice ko, way ko na lang ay hindi na ako sasakay ng bus na PTX Airport Loop. Ang gagawin ho natin ay magta-taxi na lang tayo. Ang taxi naman dito sa PTX ay matatagpuan sa pinakadulo. Yan. Di ba yung gate 5, 6, ano ba to? Basta dito, diretso pinakadulo, ground floor area sa may Jollibee. Isa lang naman ang Jollibee dito. So sa pinakadulo matatagpuan yung taxi. So doon ako sasakay para hindi tayo malate. Ayun o, so lakad tayo dito, pinakadulo. Dolo tayo kasi matataxi tayo all the way to Naiya Terminal 3 para iwas late, no? Sayang. Once na hindi natin masakyan yung biyahe papuntang Central Visayas, ang dami nating mamimiss sa flight, no? Yung Cebu to Iloilo, Iloilo to Boracay, Boracay to Manila, Manila to Davao. So yun po yung natin, no? Yung magiging gala for today's video. For today's travel, no? Isang lipadan, tapos tuloy-tuloy na, dire-diretso na. So okay lang naman kung magkano ba pamasahe papunta doon. Nasa mga 150 din, no? Mga 200. Taxi. Airport, ma'am. Terminal 3. Para saan to, ma'am? Sa inyo yan, sir, once na may nakalimutan po kayong gamit. May nakalimutan or tinaga kami ng driver, lahat, anything na concern namin. Ito ay sa PTX and DOTR. Yes, sir. Kasi
Okay. Ayan po. Pwede niyo po isuplong sa LTFRB. Ayun, so pwede na isumbong sa LTFRB, no? So ang gagawin nyo ho, kung mag-taxi kayo dito sa PTEX, so para pala airport ang PTEX din. Sige ma'am. Ay, sa amin na. Sige, salamat ma'am. Okay. Alright, no? Oh yeah. Okay. Airport Terminal 3. Terminal 3 pa. Opo. Ngayon, seatbelt. Okay. So yun, no, ang PTEX pala ay para din pala siyang airport. Meron din silang mga binibigay na ganito. So ang purpose ho dito, taxi slip. Just in case na may mawawala, maibabalik. So pag binigyan ka ng ganito sa ticket booth, huwag natin itapon. Dapat itago natin yan. Kasi may purpose yan. Ikaw kuya, may ka na ba na iwan ng gamit, tapos na-claim? Dahil dito? Kahit wala niya. Kahit wala nito. Uy, swerte kung yung napag-iwanan na bag sa iyo, may number, may contact, paano kung wala? Gaya nun sa akin, nung nagbagyo minsan, ang nangyari, naiwanan ko yung bag ko na may vitamins, tsaka charger na original, mahal yun, 3.5 yun Malaking pera pa rin sa akin yun. Kahit ngayon, ang problema doon, paano ako hahanapin ng driver, ng taxi driver sa Baguio? Ang Baguio kasi, kilala sila, notorious sila, o ibig ko sabihin parang famous sila ba sa pagiging super honest, gano'n. Yun nga lang, saan ako hanapin ng tao, no? Wala akong contact number, walang So talagang mahalaga din pala, mga gala dyan, shout out ha. Mahalaga din pala na yung bag natin, lagyan natin ng ng mga contact number natin, contact information. Just in case na mawala yung bag ho natin, at least yung mga driver, kagaya ni Kuya, talagang willing si Kuya talaga na magsuli. Ang dami niya ng mga experience na nasuli niya talaga yung mga gamit ng pasahero. Sa hanggat mali, wala kayong maiiwan kasi minsan hindi naman kami nakakakuha, pasahero din. Oo, pasahero din, no? Oo, tapos pupunta kayo sa amin, hahanapin nyo sa amin, wala naman kami nakuha. Pay attention talaga. Hanggat mali, huwag kayong makakaiwan. Huwag mag-iwan, kailangan pay attention sa mga gamit. Tapos kung mawala na yung gamit, huwag din agad-agad magbintang sa driver kasi di naman din talaga lahat driver na kumuha no? Pasahero talaga. Isang katulad one time ako may naiwan 2,000 sa likod ko. Oo. Nakadalawang balik na ako dito. Saka tumawag. Tapos wala na. Wala ka na. Sir. Sir. Ito sir. Benamano na. Terminal 3. Alright, so yun na nga, we have to stop right there kasi si mamang driver, tinawagan na kanyang amo at pinagalitan. Gawa nga nung katigasan nga ng ulo ng mamang driver na to, na ating sinakyan ngayon na taxi driver. Kasi siya pala ay tumaas ang kanyang BP, like 3 digit talaga, no? Basta 100 plus over 100, 100 plus over 100 plus yung kanyang BP. Tapos ngayon ay hindi siya pinakonfine, hindi siya pumayag na dalhin ng kanyang mga kasamahan para dalhin sa ospital. Oo, so pinagalitan siya ng mama, nung kausap siya sa telepono, which is amo, operator ng taxi, na tigas ang ulo mo, bakit nagpahinga ka lang, ganito, ganyan. So, ang dami nila mga pinag-usapan, ng mga pangaral, yung mga ganun. So, hindi mo kailangan i-drive yan, hindi mo kailangan na i-duty, hindi mo kailangan na magtrabaho. Oo, so health is wealth, sabi nga nung may-ari nung taxi, no, nung owner, nung amo niya. So, I think it's quite confidential, no, na topic, kaya hindi na siguro siya pwedeng marinig pa ho ninyo at hindi na ho kailangan siyang i-share pa through social media, kaya I have to cut it off, I have to mute. At ito na, nagvo-voice over na ho tayo. Ganito na lang, no, story time ho tayo mga hagala. Alam niyo ba, ang mga ganitong content ko is syempre parang magiging random content talaga ako dito sa channel natin, which is dapat na mapala ay gala, no, like mga lugar-lugar, mga review ba, no, honest review kung gano'n nga ba kaganda ang Iloilo, gano'n nga ba kaganda ang Cebu, gano'n nga ba kaganda ang Manila, ang Davao, o saan pa man ang mga lugar, no? So, it's all about review. So, it's all about travel and tours, travel and ano pa ba? Mga gala, no? So, from my channel name itself, Gala and Explorer. So, yun, gala pa rin naman kasi sasakyan ng taxi, gagala. At saka mga magiging biyahe. So, itong content na napapanood mo ngayon, isa na nga yung PTEX, NAIA to PTEX loop. Yun, so
bakit ako inspired na gumawa ulit ng mga ganitong series. Unang-una, maliban sa revenue, pangalawa lang yung revenue talaga sa totoo lang, no. Parang ano siya, advocacy ko to, no, na makatulong talaga sa mga taong nagtatanong. Kasi ako, hindi kasi lahat ng mga tao kagaya ko na napakasipag magtanong, hindi mahiya, hindi nahihiya magtanong, di ba? Mga tao kasi hindi alam, hula-hula na lang, no? Yan, nagkakandaligaw, nagkandamali-mali na lang sila kasi takot na sila magtanong kasi baka sila lalong lulukuhin kapag malamang wala silang alam. So ako naman natin po sa tao na talagang nagtatanong ako kapag hindi ko alam, no? Kaya, yun, parang nagiging ano ako nun, sa part na yun, parang nagiging representative, no, sa mga taong walang alam. So, yun, I can be your representative. So, yun, for example, I have to show a receipt, no, na yung resibo ho na nakatulong ho tayo, kaya ako nakatulong yung ganito mga content. Ito, for example, di ba, jeep papuntang terminal na Terminal 3 na for 12 pesos only. Jeep papuntang airport. Mga ganun lang, di ba? So, nakatulong siya. So, buksan ho natin yung video. Tapos, ayan, pakita ko sa inyo yung mga comment ng mga nanonood na talagang sabi na nila, nagpapasalamat to talaga sila. Diba? Thank you po. Great info. Sabi niya, great info. So, natulungan natin yan, diba? So, very good video, sir. Thank you for sharing the ride. Diba? Galing, sakto. Adto kog Terminal 3 karon. Salamat po. May ganitong info. Diba? Salamat, sir. So, yung ganun, wow, cheap ride, nakatipid, o ano pa man naman sasabihin nila. So, ganun lang po ng mga hagala. Like, happy ho ako na makakatulong sa maraming tao. Like, 1, 2, 3, 4, 5 katao is enough na yan para sa akin. Tawagin ko sarili ko na nakatulong ako sa marami, no? Na parang life-changing content na rin siya kasi natutulungan ko nga sila. For example, yun na nga, papuntang airport, tapos meron para silang emergency na pupuntahan. Trabaho, lipad, may flight, or ano pa man sila ng mga, basta mga emergency cases, hindi naman talaga ang tao sasakay ng aeroplano nang wala, trip-trip lang, no? Siguro sa mga mayayaman, pwede, no? Like, mamamasyal lang, tapos okay lang na hindi makadiretso kasi nawala ng aeroplano. Pero, most cases talaga, ang mga sumasakay ay may mga importanteng pupuntahan. Business purposes and family problems, something like that. No? So, kayo, bakit kayo pumupunta ng bakit kayo lumilipad? Ba't kayo sumasakay ng aeroplano? Let me know in the comment box. Kasi ako, ba't ako sumasakay ng aeroplano? Kasi gusto ko mamasyal, gusto kong gumala, gusto kong nakapunta sa mga lugar na curious ako. No? So, I have to see it for myself kung gaano nga ba kaganda siya, sabi ng mga taong na nakapunta na rin sa lugar na yun. For example, sabi pa, maganda daw ang Iloilo, maganda daw ang Cebu, maganda daw ang Bohol, maganda daw ang tawag na ito, Boracay. So, parang gano'n lang. So, I have to see it for myself. Hindi ako pwedeng makinig lang sa kanila maganda. Hindi pwedeng sila lang kung totoo mang maganda, hindi pwedeng sila lang ang makakita sa ganda na yun, di ba? Kailangan ko rin ma-experience yun sa aking sarili. Mga ganun lang, di ba? So, may mga ganong nagpapasalamat sa akin. Bus, update, biyahing Davao City, Iloilo, Zamboanga, at iba pat marami pa, no? So, yun lang mga hagala. Ang dami kong mga na-share dito sa YouTube platform na to, na natutulungan ko talaga sila kasi nga napadali ko yung kailang buhay. Joke lang. Ang ibig ko sabihin parang na-save ko yung ilang hundreds of money ho nila instead na idugasan sila ng taxi driver ay hindi natuloy kasi yan nga na-save ko sila by making this kind of content. So yun lang, no. Maraming thank you sa mga nanonood ho sa akin diyan. Maraming thank you. Hindi ko kayo talaga maisa-isa sa napasasalamatan pero salot, no. Grabe. Astig, ang ganda ng nyo, ang ganda ng mga feedback na inyong mga pinagkukomento sa akin diyan. Galing. Nice one. Okay, yung galing tayong PTX, ang nabayaran ho natin ay 161 pesos pero binigay ko na ang 170. Pasok na yung siyam na piso. Yun lang, no. So legit yung kaba. Habang papalapit yung oras, time check tayo ha. It's 3:45. Ang flight natin alas 6. So kailangan bago pa alas 5, boarding boarding gate closed na yan. So kailangan alas 4 pa lang na makapag-check-in na, 'di ba? So yun na nga at bakit ko nasabing legit yung kaba? Kasi every time na humihinto yung taxi dahil sa traffic, grabe talaga kaba. Like tumatakbo talaga sa isip ko, what if kung hindi ako makakasakay ng trip papuntang Bohol or flight papuntang Bohol, paano na to? Walang pera pambiling, may pera tayo pero hindi ko kayang bumili ng ticket papuntang Bohol on that day. Alam naman natin na kapag on that day bibili ka ng ticket pa tas lilipad, napakamahal nun, hindi bababa sa 12,000. Dahil patay tayo doon. Di ba? Kaya sabi ko legit talaga ang kaba. Kaya yan, kailangan advance talaga dapat. So yun lang ang advice ko talaga sa inyo.
kayo, the early the better, no? Huwag pakampante, gaya no, nagka-traffic. Ilang beses yun na dumaan ng traffic talaga. So legit yun, kinabahan ako nun, parang well, hindi ako high blood pero baka atakihin ako sa puso. Kasi nga, madidelay maiwanan, no? Delikado yun. Ayoko na mangyari ulit yung nangyari sa atin dati sa Terminal 1, sa Terminal 2, no? Flight natin papuntang Davao via Philippine Airlines. Anyway, thank you for watching. So sana nagustuhan nyo, yun lang ha. Ang distansya, malapit lang naman talaga yung PTX sa punta rito. Pero ilang minuto na naka 30 minutes ang biyahe dahil nga sa traffic. Kaya huwag pa kampante, dire-diretso lang. Amigo sabihin na the early the better. Yun lang. So sana na may natututunan. Thank you for watching and bye bye.